Tawag sa pagdiriwang. Umiulat tayo ng pandemya sa kung ano ang higit na mahalaga o esensyal sa ating mga buhay, kagalingan at kalusugan. Pamilya, mga kaibigan at kapatiran sa iglesia. Lalo tayong inilapit ng Diyos sa isa't isa. Pinag-ugnay tayo ng Diyos sa pagkakaisa at malasakit. Pinusog ng kanyang mga salita, bagaman laganap ang kahirapan at marami ang nawalan ng kabuhayan. Sa mga panahong tayo ay nalulungkot at nag-iisip, hindi makatulog, pinapaalala niya sa atin na siya ay nakikinig sa ating paglapit sa panalangin. Natanggap natin ang kapayapaan ng loob at isip. Kaya naman, sa araw na ito, muli nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa Kanya na laging malapit sa atin. Siya ang ating liwanag at pag-asa. Siya ang ating Panginoon. Halina, papurihan at dakilain natin ang makapangyarihan niyang pangalan. Manalangin tayo. Lumalapit kaming may pagpupuri sa iyo, dakilang pangalan o Diyos. Kumikilala sa iyong kapangyarihan na kumikilot sa aming mga buhay. Pumunin kami sa oras na ito ng iyong habag. Malugod ka sa aming pananampalataya sa iyo upang sa aming sama-samang pag-awit, panalangin at pagbubulay. Maranasan namin ang iyong presensya na bubuo sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, iyong anak, ang aming tagapagligtas. Amen. Pinaaalala sa atin ng nakaraang pandemya at maging hanggang sa kasalukuyan ang limitasyon nating mga tao, napakaikli lamang ng buhay
buhay upang sayangin sa walang kabuluhang mga bagay sa kabila nito. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Sa buhay man o kamatayan, hindi tayo maghihiwalay ng anumang kalagayan, sakit o kasalanan sa pag-ibig na pinadama sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya naman, sa ilang sandali ng katahimikan, mula nating kilalanin sa kanyang paanan ang ating mga pagkukulang upang muli nating maranasan ang nagpapagaling na kapangyarihan. Ilang sandaling katahimikan po sa pangungupisan. Digin ninyo mabuting balita, may pag-asa sa Diyos, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Pinupuno niya ng habag at biyaya ang ating mga buhay. Mula noon, ngayon at sa darating pa, narito ang tiyak. Naririnig niya ang ating mga kanuboy at pag-iyak. Sinabi ng mga awit sa patuloy na talata ng ating binasa. Tayo po ay bayan ng Diyos na pinatawad, binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya at nagpanibago. Sa diwang ito, atin po ipagpasalamat sa Diyos ang Kanyang walang maliw na pag-ibig sa pamamagitan ng ating pagbabatian at pagkakamayan. Nawitin po natin kung mahal kita sa Panginoon. I will see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwanagian niya. O mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has. Ito ang araw! Ito ang araw! Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. So, tayo po lahat ay makakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating mga pagbati at pabalita at malasakit sa iglesia, sige po, ating pong kantahan ng happy birthday song ang mga nagdiriwang na kaarawan ngayong June. Tita Esther, pagbawa natin ulit.
Ayan po, akin po tinatawagan ng ating ang council chairperson para sa kabalitaan. Good morning po. Morning. Magandang umaga. Tayo po ay may sulat na galing po sa Ellenwood, Malapit Church. Babasahin ko po sa inyo. UCCP Pasay Evangelical Church, care of the Administrative Pastor, MD. Dear kindred in Christ of UCCP Pasay Evangelical Church, greetings in the peace and love of our Lord Jesus Christ. In anticipation of the upcoming celebration of the 117th year of God's goodness and faithfulness to UCCP Ellenwood Malapit Church, we are pleased to announce a lineup of exciting activities that bear witness and testify to the continuous goodness and blessings from our Lord. The first of these is a special concert series featuring 2 international church choral groups, which will take place on separate Saturdays this June and July 2024. So meron pong dalawang konsyerto, international church choral groups ang mga kakanta. Okay? On June 29, 2024, Saturday at 5 p.m., we will be hearing the anthems of the Prinsep Street Presbyterian Church Choir of Singapore with the special participation of Ellenwood Malapit Church very own chancel choir in the Proclaiming Christ concert. The following month, on July 27, Saturday at 5 p.m., we shall shine the spotlight on the Young Chamber Choir of Seoul, Korea, as they render their first Philippine mission concert. So dalawa po ang mangyayaring konsyerto. Isa sa June 29, 2024 at yung isa naman po 5 p.m. no? And then yung isa naman po ay sa July 27 alas 5 ng hapon. Both choir concerts will be held at the main sanctuary of the Ellenwood Malapit Church. Best of all, admission is free. Yan, wala pong bayad. Kaya po kung tayo ay may oras at panahon, salamat po sa Diyos, no? Kasi kung hindi po familiar yung iba sa atin dito sa Ellenwood Malapit Church, ang kanila pong simbahan ay located sa 1616 Vasquez Street. Alam ko pa yung address. Vasquez Street, Malate, Manila. If you are familiar with St. Paul's University and Robinsons, Manila, yan po, malapit po doon. Pedrohin, TAP, PCU, lalakad lang po kayo ng konti, then kakaliwa kayo, Ellenwood Malapit Church. Malaki pong simbahan yon, hindi po kayo maliligaw. Kita-kita po ninyo ang simbahan doon. So, libre po ito. Meron po silang cellphone number. Nandito po, i-flash na lang siguro natin sa ating announcement. And then they also have their email address, info@ellenwoodmalate.com. Okay? So, this is from their administrative pastor, senior pastor, Reverend Carlos de la Cruz. Maraming salamat po, Ellenwood Malapit Church, sa inyo pong imbitasyon sa amin at sana ay makarating po tayong lahat. Remember the date, June 29 and July 27. So we will post this sa ating bulletin board para makikita po ninyo dyan. No? And then, for our FB page, we will also have our announcement. Okay? Sige po. Meron po tayong poster, Pastor. Ilalagay na lang din po natin, no? Pwede po po ba para maipakita natin ang ating poster. So, ito po yung poster. Gayam Chamber Choir. And then, choir concert series. At
Proclaiming Christ Concert. So tatlo ang ating posters na i-display sa ating bulletin board at sana kung meron pa tayong mga posters. Anyway, salamat po ng marami. And then, I would also like to announce that tomorrow will be the start of our Vacation Church School, VCS. Kaya po lahat ng mga bata sa ating vicinity, kapitbahay natin dito sa M. Santos, at doon po sa Propietarios, at hanggang Cartimar, kung kaya natin, ay imbitahan po natin lahat ng mga bata na ang edad ay 4 years old, no? 4 to 12 years old. Mag-uumpisa po ang ating Vacation Church School bukas hanggang Friday, and then ang ating graduation ay sa Sabado. So lahat po ng mga bata na may edad na 4 na anyos hanggang 12 years old ay pumunta po dito sa simbahan. Mag-uumpisa po ang ating VCS ng alas 9 ng umaga. Okay? So yung mga apo ninyo, mga anak nyo maliliit, ay papuntahin po bukas dito na 9 o'clock in the morning. At ang ating po mga teachers, mamaya ay mamimigay ng flyers para may pamahagi at malaman ng mga kapitbahay natin dito na tayo ay merong VCS. Okay po, salamat po. Akin naman pong tinatawagan ng ating chairperson ng presidente ng CWA para ibalita ang activity na nangyari kahapon saan na yun? Salinas. Ayun, salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa ating council chair. Maraming salamat sa suporta ng CWA sa matagumpay na Grand Fellowship kahapon na nangyari sa UCCP Salinas. Maganda naman ang feedback kahit sandali na tayo nag-practice. Maraming salamat sa mga nag-effort. Salamat. Maganda talaga pagtulong-tulong, sama-sama, masaya at naging matagumpay. Maraming salamat sa inyo. Kahit wala tayong fan, nagawan pa rin natin yung paraan. Pero umakatok ako sa mga puso natin. Ang fan natin, tuloy-tuloy natin yung 20 pesos natin tuwing linggo. Maraming salamat sa inyo, Pastor, na nandun ka rin, nakasuporta sa CWA. Maraming salamat. At sa July 13, magkaroon ng council meeting with the council president, para po yun sa UCCP, Paradahan. Ito naman ay meeting with seminar na ang speaker namin ay si CM Fernando Sabina. Sa July 20, ito naman ay magkakaroon ulit tayo ng LCSMC CWA Nutrition Month Fellowship. Ito ay gagawin sa UCCP sa Litran, madali na pupuntahan, highway lang ito, hindi na tayo papasok. At ito ay merong contest. Siguro malapit tayo sa Cartimar, makakita tayo dyan ng, kasi ito magdadala tayo ng unique or digis fruits and or vegetables. Kung ano yung kakaiba na hindi pa hindi masyadong kilala ng tao. Kaya nga sabi ko siguro sa Cartimar makakakita tayo. Yung pinakamalaking gulay, yung pinakamalaking prutas, basta kung anong unique na mga kailangan dapat meron tayo ng gano'n para pwede natin isali sa contest sa July 20. Dapat July 19 maghanap tayo dyan sa Cartimar kung meron. Siguro may mga taga-Cartimar dito, baka may kakaiba kayong mga gulay. Kaya naman sa akin. Ano lang yan, basta kung pinakamalaking upo, pinakamalaking kalabasa, pinakamaliit. Basta unique siya, or mga prutas, basta ganun. Mas kakaiba. Yun yung pinag-usapan sa contest para sa nutrition month.
Pero wala naman sila sinabi na may presentation, pero siguro lagi tayong handa pagdating sa ganyan. Lagi na tayong napipili pagdating sa presentation. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Meron pa po bang mga ibang kabalitaan mula sa kalalakihan? Bago po ang lahat, atin pong binibigyan ng pagbati ang ating mga ama ng at haligi ng tahanan, ang ating mga tatay. Binabati po namin kayo ng happy Blessed Father's Day po sa lahat. Meron po bang mga iba pa pong kabalitaan mula sa kalalakihan? Dito po. Magandang umaga po sa ating lahat. Paalala ko lang yung issue na meeting tayo mamaya tapos yung panambahan natin. Huwag lang muna tayo umuwi kasi meron tayong meeting mamaya. Dito lang tayo sa taas para hindi tayo turbo. Yun lang po, maraming salamat. Po, meron po ba? Young adults. Wala. Ayan, wala. Sumisay na sa mga kapatid ko. Atin din pong binibigyan na ng pagbati. Ngayong Sunday din po ay sineselebrate natin ang Baccalaureate Sunday. Ito po ay ang pagbibigay pagkilala sa mga kapatid natin nagtapos ng pag-aaral o nag-level up ng kanilang pag-aaral. Alam ko po may hinanda ba tayo, Ate Jazz? Pwede ba natin i-flash? Ayan po. Bago po ang lahat, ang ating DCS po pala ay magsisimula ng 9 a.m. bukas kasi may General Assembly po. Kaya sana before 9 ay nandito na tayo para masimulan natin ang ating DCS, maka-attend tayo lahat sa General Assembly. At ito po ang mga ating mga kapatid na nagtapos o nag-level up sa kanilang mga pag-aaral. Yan. Si Alia Villagante with Champ Award. Nagtapos po siya ng kindergarten at ibigay nito. Kaya po. Si Jenlyn Per Layo. Layao. Yan. Moving up to grade 2. Elaine Athena Rojas with honor. Moving up to grade 3. Yasera Calam Eduardo with honor, moving up to grade 4. Si Joey Marciana Ladot with honor, moving up to grade 5. Christian Ray Sandre, moving up to grade 5. Si Delphine, moving up to grade 5. Roshane Elijah Villagante with honor, moving up to grade 6. Albert Mateo de Sacola with honor, moving up to grade 6. Sue Smart Sandre, moving up to grade 8. Jennifer Julie Layao, moving up to grade 8. Risha Monir, moving up to grade 10. James Delphine, moving up to grade 10. Riel Dana Moreno with honor, junior high school finisher. Morjan Pelayo with outstanding loyalty award, senior high school graduate. Kimberly Juanir, senior high school graduate. And Laia Erlene Eduarte with academic excellence, senior high school graduate. And last, Jan Christian Andrade with third highest honors, senior high school graduate. Eunice Retanya, senior high school graduate. And Ezekiel Retanya, college graduate with bachelor degree in business administration, major
po sa mga kabataan, di ba po sabi nga nila, as the time and years goes by, yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi yung pumupupas, lalo na pag galing sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. Sa ating pong para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po lahat ay magsitayo. Ito po ay matatagpuan sa Una Samuel, Kabanata 15, talata 34. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gibea. At sa Kabanata 16, talata 13, 13. Ito po ang sinasabi. Pinili si David. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ay mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay Marcos, Kabanata 4, versikulo 26 hanggang 34. The Gospel of Mark, chapter 4, verses 26 to 34. Ang talinhaga ng binhing tumutubo. Sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw at gabi. Ang binhi ay sumisibol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung paano. Ito ay sapagkat ang lupa mismo nagpapabunga sa mga binhi. Una-muna ang usbong sa kauhay, pagkatapos ay ang mga hitik na butil sa uhay. Kapag hinog na ang bunga, agad na ipinagpapagapas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Ngayon din sabi ni Jesus, sa ano natin itutulad ng pagkahari ng Diyos o sa anong talinhaga natin iahambing ito? Katulad ito ng binhi ng mustasa na itinatanim sa lupa. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na itinatanim sa lupa. Kapag naitanim at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa mga gulay. Lumalago ang mga sama nito sa lupa at ang mga ibon sa ipapawid ay makakapamugad sa lilim nito. Nangaral sa kanila si Jesus ng salita sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa kakayahan nilang makinig. Hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa pamamagitan ng talinhaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ng bukod sa kanyang mga lagad ang lahat ng mga bagay. Pinapalago tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at pagkain ng salita. Ang sabing Anong
Salamat po sa ating koro. Harapan po natin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos sa nakaraang linggo ng pagdiriwang natin bilang isang komunidad o bilang iglesia. Sa pagdiriwang po na ika-80 taon na katapatan ng Diyos sa UCCP Pasay. Palakpan din po muli natin ang Panginoon. Una-una po sa ating Diyos na manlilikha, tagapag-alalay at manunubos sa kanyang paggabay sa bawat isa po sa atin upang maging mabunga ang naturang gawain. Ikalawa po sa ating tagapagsalita, Pastor Joshua Marcos, sa napaka-makabuluhang mensahe na kanya pong ipinabot at pinarating sa bawat isa sa atin. Kuwa po ay binigyan natin ng kahulugan at minamdam po natin ang kanyang mga mensahe ipinabot sa atin. Ikatlo po, sa bawat kapatiran na nag-ambag at nagbigay po ng kanilang oras at panahon, mga talento upang maging posible po ang pagdiriwang na ito. Not to mention po, special mention ng ating mga kalalakihan sa pamamagitan po ng ating Board of Trustees, yung ating mga kababaihan na umalalay din. At sa lahat po, kilala nyo na kung sino kayo. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili.
Kasi baka may mamiss po tayo, magkatampuhan pa. Ano? So lahat po tayo merong ambag dito. At ito ay sama-samang pagtugon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. At nawa po ay may pagpatuloy natin yung ganitong diwa sa mga susunod pa mga panahon. Binabati rin po natin yung mga nagdiwang ng karawan last week. Kasama po dyan ang ating kapatid na Vivian. Noong June 13 po ba yan? Kasama po si Ate Vivian. Hawyang na po. Hawyang. Ay, ayaw pa. Ayaw sabihin. Ha? Hawyang natin. 28 plus 25. Tama po ba? Okay. So, belated happy birthday, ate. Yung pong panganay na inilingkod ay nag-88th birthday naman, si Laya, yung Wednesday. So, salamat din po sa Panginoon. At nakapagliwag din po siya ng karawan. Sino po? Sino pa? Oh, si Eunice. How young, Eunice? 20. Belated happy birthday. Sino pa po? Ate Gina. O, belated happy birthday. How young na po? Bakit tayo yung sabihin mga ganito? Kung talaga ngayon, pahuhulaan eh. Okay. So, salamat sa Diyos. Meron ba? Birthday this week? Katabi ni Eunice? Sino? Dana. O, how young Dana? Kailan ka ng-birthday? June 1. June 1. So, belated happy birthday sa'yo. Ha? And of course, ating pong lahat ng mga birthday celebrators this June. Ano po, malaking bagay po na tayo ay pinagpalan ng Diyos. Next Sunday po, June 23, 10th birthday naman ng aking bunso, si Kalam. So, hindi ko lang alam kung ipaghahanda siya doon sa Pampanga, yun ang plano namin eh. Ano? So, pag-usapan na lang po kung ano man. 10th birthday po yun, salamat sa Diyos. At panibagong taong eklesyastiko na po muli ang ating kinakaharap sa ngayon. Meron po tayo mga bagong set of officers sa ating Conference Council. Kabilang po dyan ang ating kapatid na Grace Ignacio bilang Conference Secretary ng ating pong konferensya. Palakpakan naman po natin. Yung ating pong conference chairperson ay sa katauhan naman ng ating kapatid na Aguinaldo Centurias. Ano po? Panay kababaihan ngayon. Ang ating kapatid na Venus may special role sa CWA. Ano po kayo, Ate Venus? Coordinator ba? Ng South Manila. O, tayo? Meron palpakan po natin, ha? Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa bagong taon ito. At meron po tayong dapat ding bigyan ng pagbabalik tanaw sa nakalipas na ecclesiastical year. At kung paano naman po natin ito binibigyan ng pag-uugnay sa Diyos na gumagabay sa atin. Ganun din ay atin din pong ina-account at ina-attribute ang lahat ng ito sa ating Panginoon sa pasimula ng ecclesial year. Sa iba nating mga kapatiran at iglesia ay nag-a-adjust na po ang mga pastors natin. Meron pong mga bago na dumating sa kanila nilang mga bagong destino. At meron naman pong ibang nag-stay pa rin. Ganun pa man, ang mga pagbabagong nangyayari sa loob ng buhay natin bilang isang iglesia ay patuloy po natin ipinagpapasalamat sapagkat ang Diyos ang ating lakas at sandigan mula noon at sa mga susunod pang panahon. Tayo po sa mandaling manalangin. Panginoon, kami po ay muling humihingi ng inyong patnubay at pangunguna sa mga sandaling ito. Ang inyong banal na presensya sa sumamin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang aming harapin ang mga hamon ng paglilingkod mula ngayon at sa mga susunod na panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa unang Samuel. At dito po ay isinalaysay ang pagtatalaga ng Diyos kay Haring David sa pamamagitan ng kanyang tinawag na propeta
sa pamamagitan naman po ni Propeta Samuel. Sa pagpasok po ng panibagong taong Eklesyastiko, lagi po natin dapat na isaalang-alang na ang buhay ng mga mananampalataya ay nakaugat sa isang salita, pagtatalaga. Tayo po ay itinalaga ng Diyos para sa mga espesipikong gawain at ministeryo na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kanina po sa ating paaralang lingguhan ay ating tinalakay at binigyan ng pansin ang iba't ibang pagkatawag. Sabi po natin tayo ay called. We are called. Tayo ay tinawag ng ating Panginoong Hesus patungo sa iba't ibang gawain at ministeryo. May mga tinawag sa ministeryo ng musika. Ang ating pong kapatid na Esther bilang pianista at choir conductor, ang ating mga choir members, ang ating praise and worship team, ang mga nag-o-offer po ng mga special songs. Lahat na po yan ay may bahagi sa tinatawag nating music ministry. Meron po tayong mga tinawag upang maging prayer intercessors. Yung mga nananalangin sa isa't isa, malaking bagay po yan. Ganon din ang ministeryo ng pagdadalaw, ang ministeryo ng pakikinig, ang ministeryo ng pagtuturo, pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng pagiging katiwala at iba't iba pang uri ng ministeryo. Lahat ng ito ay nakaugat sa pagtatalaga. Kung kaya itinalaga ni Propeta Samuel si Haring David sa gitna ng isang mapanghamong kalagayan. Alalahanin po natin mga kapatid na ang bayang Israel ng mga panahon yun ay nasa panahon na sila ay nagbabalik loob kay Yahweh. At sa mahabang panahon ng kanilang paglalakbay bilang isang bansa, sila ay pansamantalang tumalikod sa kalooban ng Diyos. At ang bunga ng kanilang pagtalikod sa Diyos ay ang kanilang kawalan ng tagapanguna. Wala po silang leader ng mga time na yon. At bilang isang bansa, kinakailangan natin ng isang tagapanguna. Merong tagapanguna na may pagkatakot sa Diyos at merong pagsunod sa kanyang kalooban. At naroon ang mga katangian ni Haring David bilang isang tagapanguna na may pagkatakot sa Diyos at sumusunod sa kalooban niya. Kung kaya, itinalaga ni Propeta Samuel si Haring David sa pamamagitan ng paglalagay ng langis. Ito po yung tinatawag nating consecration o yung tinatawag po nating pagtatalaga sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa daloy ng kasaysayan ng bansa ng Israel, marami po mga leaders ng kanilang bayan ang naging matagumpay. Marami din naman ang bumagsak. Dahil yan sa tinatawag po nating pagtingin nila kung ano ang pagiging isang tagapanguna. Sa mga kapatiran po natin dito sa loob ng konsilyo at maging sa iba't ibang pamunuan ng ating iglesia, napakahalaga na ating pong tinitingnan kung ano ang definisyon at kahulugan ng pagiging tagapanguna para sa atin. Ang isang tagapanguna ay dapat ding sumusunod. Ang isang leader ay dapat marunong ding sumunod. Ang isang leader ay meron ding puso at pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang leader ay handa ring makinig. At higit sa lahat, ang isang leader ay dapat tumanggap ng puna at mga mungkahi na magbibigay ng paglago sa kanyang pangunguna. At ito po ay mag-uugat sa pamamagitan ng ating pagpapasakop at muling pagpasok ng ating Diyos sa ating mga buhay. At yan ang esensyal sa pangunguna ni Haring David. Hinayaan niya na mangusap at magpahayag ang Diyos sa kanyang pangunguna at pamumuno. Ngayon, tingnan po natin yung ating binasang talata sa Marcos.
Ang ating pong ebanghelyo ay nagtutukoy o nagbibigay ng tuon. Unang-una, sa pagbibigay natin ng definisyon sa kaharian ng Diyos. Yung kingdom of God or reign of God. Ano ho ba para sa atin ang paghahari ng Diyos? Pag sinabi ho natin kingdom of God, ang uri ng paghahari ito ay mula sa Diyos. Hindi po ito nilikha ng taong tulad natin. At kapag sinabi mo natin paghahari ng Diyos, ito ay nagbibigay pansin at pagpaparangal sa pinagmulan ng lahat. Walang iba kundi ang ating Diyos. Alam mo ninyo, pwede naman gumawa ng kaharian ng tao. In fact, napakaraming mga kaharian ang nag-exist sa buhay at kasaysayan po ng mundong ito. Sino po yung naalala ninyong pinakamatagal na nag-exist na kaharian o imperyo during the time of our Lord Jesus Christ? Ang Roman Empire. The grandeur that was Rome, yan ang taguri ng mga manunulat. Ano? Na halos sa mahabang panahon ay kanilang nasakop ang buong mundo. Sa makabagong panahon, naririyan ng Estados Unidos. At ngayon ay ang China na halos lahat ay kanila nang sakupin, maging ang hindi kanila. Yung mga biruan nga daw po nun, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At ang ikalawa ay ang China na ang lumikha. Totoo din naman, ano po, halos lahat made in China. Ganon po kalakas ang kanilang kaharian sa mga panahon nito. Subalit ipinapaalala po sa atin ang talinhaga ng ating Panginoon Jesus na mas dapat namumuna at mapagpasya ang kaharian ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ano po ba ang mga talinhaga? Ito po yung tinatawag nating parables. At lagi po itong ginagamit ng ating Panginoon Jesus sa kanyang preaching ministry. At talinhaga po ay isang ilustrasyon, no? Na literal at maaaring iba ay simbolikal. At ito po ay lagi nakaugnay sa pangkaraniwang buhay ng mga nakikinig sa ating Panginoon Jesus. Hindi po ginagawang komplikado ng ating Panginoon Jesus ang kanyang ilustrasyon. Lagi po ito nakaugnay sa mga pangkaraniwang tao, katulad ng mga mangingisda at mga magsasaka ng panahon yun. Kung kaya ginamit niya ang ilustrasyon ng talinhaga ng binhing tumutubo at ng binhing ng mustasa. Seeds, binhi. Sino po dito ang nakaranas na magsaka, mga kapatid? Sa kanilang mga probinsya. Si Ate Belo, si Ate Rosie. Kuya, Peter, okay. Meron pa rin po pala. Pag kayo po ay nadestino sa mga probinsya, ang inyong pong lingkod, most of my ministry, doon po ako sa Cavite. Ano? Mula po nung ako'y nag-aral, nag-intern, after po ng aking graduation sa seminaryo, most of the time doon po ako sa Cavite. At doon po sa General Trias, na kung saan ang ating pong iglesia ng Sulukan ay nakatayo. Ano? Nung ako po ay naglingkod dyan, siguro sabihin na natin 60% ng church members ay mga magsasaka. At meron pa po mga sakahang panlupa ng mga time na yon. Ano? Yung likod po ng church, talagang bukid na bukid yan. Yung pong postema sa tansa, yung likod ng church, bukid na bukid po yan. That was 2003 hanggang 2010. Pero after po 2010, nagbago na po ang itsura niyan. Pero balikan muna natin yung time na marami pang mga lupa dyan sa General Trias, ano? Lalo po sa Silukan. Pag-gising niyo po sa umaga, talagang malalanghap ninyo yung sariwang hangin. Fresh na fresh. Especially po kapag panahon ng anihan, ang bango-bango ng simoy ng hangin.
Yung pong anabu, ano ho, pag kayo po ay pumunta dyan ng panahon ng tag-ani, kulay gold po ang makikita ninyo dyan. At talagang malalanghap ninyo ang simoy ng mga bunga at yung pong mga ani. So basically mga kapatid, ang mga kapatid natin ito na mga magsasaka na ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay may bahagi sa pagbubuo ng kaharian. Okay, tingnan po natin yung unang talinhaga ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw at gabi. Ang binhi ay sumisipol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung paano. Unang mensahe ng kaharian ng Diyos. Ito po ay pinagpapagalan. Pag tayo po ay bahagi sa pagbubuo ng kaharian ng Diyos, meron po tayong ambag at partisipasyon. At ito po ay hindi basta-basta namumunga. Kinakailangan po ang tinatawag na pagpapagal at pagtingin. Yung close monitoring na tinatawag. Kapag kayo po ay nagtanim, hindi pwedeng itanim mo na lang yan, hihintay mo na lang na mamunga. Ang ginagawa po ng mga magsasaka, araw-araw yan ay chinecheck ng mabuti. Kung siya ba ay tutubo o hindi. At kapag tumubo na ito, may tinatawag po tayong nurturing. Yung pangangalaga. Hindi ko kapag tayo ay nagtanim ng butil dyan, tapos na. Kailangan niyo po yung diligan, lagyan ng abono, at iba pa. Ang pangangalaga. Saka pa lang po tayo dadako sa pag-aani. Nangangulugan na ang kaharian ng Diyos ay dumarating sa iba't ibang pamamaraan, panahon at proseso na kung saan ang kanyang mga tinawag na lingkod ay merong malaking ambag sa pagbubuo nito. So hindi lamang po pala tayo hinahayaan ng Diyos na tingnan ang kanyang kaharian, kundi binibigyan tayo ng bahagi ng ating Panginoon upang magkaroon ng ambag sa pagbubuo nito. Nangangahulugan na tayo lahat ay tagapag-ambag sa kaharian ng Diyos. Sumunod po ang talinhaga ng butil ng mustasa. Pag sinabi mo natin mustasa, ano po ang ating naaalala dito? May kumakain pa po ba dito ng mustasa? Yung mga bagong henerasyon. Parang hindi nakilala mustasa mo. Oo, mahirap na. Sa totoo lang, nung daw tayo lumayo, yung aking pubulso, ang hirap pakainin ng gulay. Ano po, yung silaya, ano yan eh, medyo picky yan nung bata siya, pero nung lumaki siya, kahit anong ipakain dyan. Yan, yung bulso ko, panay chicken lang. Parang si Giselle lang nung bata. Panay chicken lang ang pinakain. Wala na pong gulay. So dapat kumain po talaga tayo ng gulay, ha? Okay. Bukod po dun sa dahon ng mustasa. Alam niyo po ba na ang butil ng mustasa ang pinakamaliit na butil na nilikha ng Diyos? The smallest seed. Bakit po kaya ito ang ginawang halimbawa ng ating Panginoon Hesus? Unang-una, ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Nag-uugnay sa mga maliliit na tao. Nagsisimula sa pamamaraan sa simple at payak na ekspresyon. Alam niyo, tinuturo sa atin ng ating Panginoon na magsimula ng simple at payak. Mamuhay ng simple at payak.
sapagkat nadoon ang kaharian ng Diyos. So ano pong nais ibigyan ng pansin dito mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos ay nagdudulot ng kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagsisimula sa mga simple at payak na pananampalataya. Ngayon, paano po natin ito bibigyan ng kaugnayan sa ating buhay bilang isang iglesia? Katulad ng binhi ng mustasa, ito ay itinatanim sa lupa. At ito ang pinakamaliit. Subalit, kapag lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa mga gulay at lumalago ang sanga nito na lupat ang mga ibon sa ipapawid ay nakakapahugad sa lilig nito. Yun pong 80 years ng pagtatanim ng punla ng ating mga manggagawa, ng ating mga guro, at lahat po ng nagkaroon ng ambag sa buhay ng ministeryo ng iglesia nito. Hindi yan basta-basta namunga agad at nagkaroon ng, sabihin na mo natin, bunga. Mahabang panahon at proseso bago natin nakamtan ang ganitong uri ng estado at kalagayan. At yan po ay nagsimula sa simple, payak, subalit puspusang paglilingkod at pananampalataya ng mga nangauna sa atin. At ang bunga nito ay nagdudulot ng lilim sa bawat isa sa atin at nagkakaroon ng pagtaani sa mga pagpapagal, pagsasakripisyo, at pagbibigay ng panahon at ng kanilang buhay ng mga nangaunang naglingkod sa iglesia. So, proseso po pala mga kapatid ang paglago bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Hindi nangangulugan na ikaw ay tumanggap sa Panginoon ngayon, kinabukasan, may paglago ka na. It takes time. Ang Diyos po ang nagpapalago sa bawat isa sa atin. Ginagamit niyang kasangkapan ang mga manggagawa, ang mga tagapagturo. Subalit, ang Diyos ang nagbibigay ng paglago sa kanyang mga lingkod. At ang lupang ito ay ang iglesia na ating pong kinabibilangan sa ngayon. Kaya paano ka lalago kung palipat-lipat ka ng simbahan? Unang-una yun, mga kapatid. Kung ikaw ay nais lumago, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako lumalago sa church na yan. Kasi natitisod ako sa mga miyembro. O di kaya natitisod ako sa pastor. Lilipat na naman ako ng bagong denominasyon o bagong simbahan. Eh doon din may makikita siyang kamalian ng kanyang kapwa mananampalataya. Eh di lilipat na naman siya ng ibang simbahan, ibang denominasyon. Wala mangyayari. Ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia ay ating pong binibigyan ng pagkilala ng iglesia instrumental sa paglago ng ating buhay paglilingkod at spiritualidad. Kapag ang disposition mo sa buhay bilang mananampalataya ay ganyan, walang paglago yan. Dahil nakapokus ka lang sa pastor, nakapokus ka lang sa mga miyembro, at iba pa. I tell you mga kapatid, walang iglesyang ganap at perfecto. Lahat yan, may makikita kayo ng mga kapalpakan, kamalian, at iba pa na maaaring ninyong ikatisod. Pero please lang, kung tayo po ay lumalagong mga mananampalataya, hindi na tayo basta-basta natitisod. At hindi na rin tayo nagiging dahilan ng pagkatisod. Aba, 80 years old na tayo eh. Somehow, tayo ay lumalago na at umuunlad. Sabi nga ng nanay ko noon, hindi ka na paurong. Ano?
Dapat pasulong ka lagi. And yes, may mga lapses, may mga flaws tayo bilang mga Kristiyano. Ang tanong po natin yung mga kapatid. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay lumalago. Tayo ay kanyang ginagamit na kasangkapan sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil narito pa rin tayo. At yan ang nais na kaharian na tinuturo sa atin ng Panginoon, ang magpakababa at magpakumbaba sa kanyang harapan sa tuwiran. Sapagkat wala ang mga bagay nito ay hindi sa atin. Ang buhay nito hindi sa atin kundi sa Kanya. So sa umagang ito, tinatawagan tayo ng ating Panginoong Jesus upang maging tagapagtanim ng Kanyang salita. Yung mga seeds na ito, pag tinanim po natin, especially this week sa mga bata, napaka-essential niyan at napaka-instrumental. Huwag naman natin asahan na lalago agad yung mga yan. Kinakailangan natin silang kalinain, alagaan, ingatan, tutukan, ipanalangin, at manampalataya sa Diyos ang darating ang panahon na sila ay magbubunga at magiging lilid sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa paghahandog. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalamanan, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawain ko. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang makasubok ang katapatan ng iyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa iyong makakaya. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Atin pong ihanda ang ating mga kaloob.
sa iyong masaganang kaloob sa aming buhay, kami ngayon ay naghahandog sa inyong pangalan. Panginoon, inaalay ng magalak at tapos sa aming kalooban ang mga biyayang ito. Dumadalangin maraming upang maabutan ang kalinga at malasakit ang aming kapwa, makapagdulot ng kagalingan at pag-asa. Pagpalain mo ang mga ito, ang aming mga buhay, gayon din ang iyong ministeryo. Alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Makakaupo muna tayo bago tayo magkaroon ng ikawas na panalangin ng pagpapala. Ating pong igagawad ang pagkilala sa ating mga ama, tahanan. Happy Father's Day po pala sa atin. Hindi po kayo nabakit. No? Happy Father's Day! Yan. And siyempre sa mga nagsipagtapos at meron pong karangalan sa kanilang pag-aaral na nakalipas ng school year. Kaya tawagan po kapatid na Joy at ang ating Sigi, lubuan ng edukasyon kristyana, si Itim, pwede po lumapit na sa harapan upang umalalay po magtumulong dito. Sige po, kapatid Joy. Sa lahat po ng ating huwarang Ama, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tunay pong hindi matatawaran ng sipag at dedikasyon ng ating mga ama. Tinatawagan po namin ang lahat ng ama at naging single mom or parang naging tatay na rin. Pwede po bang pumunta dito sa ating unahan? Yung mga single parent po, kay Jazz. Sis Jazz, sino pa po? Ayan. Meron po tayong konting gift or token sa ating ama. Father's Day po sa ating mga huwarang ama. Father?
Kaming salamat po. Ayan, babanggitin ko rin po ang ating mga moving up at mag-graduation at sa mga achievements na nakuha nila sa ating mga ayan, tatawagin ko po kung sino po yung nandito, pwede pong pumunta dito sa unahan, yung mga estudyante natin dito. Ayan. Congratulations, class of 2023 to 2024. Ayan. Ayan, pwede po ba ang aniyakin natin dito si Alea Villagante with Champ Award at Inner Graduate. Yay! Kasama na yun. Yay! Ayan. Yan, si Jennifer Laya Og, moving up to grade 2. Yay! Si Queen Athena Rojas with honor, moving up to grade 3. Si Yasera Kalam Eduarte with honor, moving up to grade 4. Pastor, anak ni Pastor. Yan, si Joymi Martiana Lagon with honor, moving up to grade 5. And si Christian Ray Sangre moving up to grade 5. Yan, pabigay na lang natin kay Mama sa kanyang kapatid. Si Clyde Delphine moving up to grade 5. Yan. Janine Fernandez moving up to grade 5. Si Marcy Sally moving up to grade 5 din. Si Isha Faye Pronda moving up to grade 5. Roshane Elijah Villagante with honor moving up to grade 6. Si Angelea Villanueva moving up to grade 6 din po. Si Albert Mateo de Sacola with honor moving up to grade 6. Si Sus Mark Sangre moving up to grade 8. Jennifer Julie Layaog moving up to grade 8. Si Krista Wonder moving up to grade 10. Si James Delphine moving up to grade 10. Rel Dana Moreno with honor, junior high school teacher. Si Terrence Moses Texon moving up to grade 12. Marjan Pilaggio, Outstanding Loyalty Award, Senior High School Graduate. Si Kimberly Wonder, Senior High School Graduate. Laya Erlien Eduarte, Academic Excellence, Senior High School Graduate. John Christian Andre with third highest honors, Senior High School Graduate. Eunice Ritana, Senior High School Graduate. Jessica Ritana, College Graduate with Bachelor's Degree in Business Administration major in Marketing Management. Congratulations
Picture po tayo. Yay! Congratulations po! Tayo lahat ay tumayo para po sa ating pamakasalanganin. Ang mga may tanging pasasalamat po, magdiwang ng kanilang karawan, magdiwang ng kanilang karawan. Ang nais po talaga ng kanilang mga sarili ay sama-sama po tayo lumapit sa ating Diyos sa mga oras nito. Tayo po na namin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-iingat, pagkalinga, pagmamahal, pagpapatawad, at pagbibigay ng pagkakataon na muling magbalik loob sa inyo. Sa inyong walang maliw na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangunawa at pagbibigay din ng inspirasyon at lakas. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mula sa iyo. Kulang po ang aming mga panalangin, mga salitang sasambitin. Kulang po ang pagsambak ito sapagkat kayo ay higit na, higit pa sa aming inaasahan. Kayo ay patuloy na numumunang pinanatili sa amin. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, aming pinagpapasalamat ang bawat ama ng tahanan na inyong itinalaga at tinawag ang mga ama ng tahanan na mga mananampalataya at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami at pangunahan. Marami rin sa aming mga kapatiran ang bagaman wala ang presensya ng kanilang biological father ay nagdulot naman ng pagiging isang responsable ama sa kanilang mga anak. Pinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang walang maliw na pagmamahal at pagsasakripisyong inilalaan at binibigay ng mga ama ng tahanan ito para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Panginoon, kayo bilang Diyos naming Ama, ay aming din kinikilala at pinagpapasalamat sa mga oras nito. Kayo ang Diyos na lumikha sa lahat. At inyong isinugo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo, upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katubusan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng pag-asa sa gitna ng kadiliman na aming kinakaharap, magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa iba't ibang mga hamon at pagsubok na aming kinakaharap o aming panahon. Kayo ang Diyos na sa pasimula pa man ay nagturo na sa amin na dapat ay magkaroon kami ng ambag at bahagi sa pagbubuo ng inyong kaharian. Panginoon, idulot niyo po na sa aming pagdinilay ng inyong salita, kami ay maging daan ng pagtatanim ng mga binhi, ng pag-asa, ng pag-ibig, at higit sa lahat, ang aming itanim ang mabuting balita ng kalikasan sa aming kapwa. Lalo higit sa mga tao na nangangailangan makasumpong ng inyong kaharian. Sa mga tao na nangangailangan na makatanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, aming pong itinatalaga ang buong linggong ito, lalo higit sa aming pag-arap at pagsasagawa ng Vacation Church School mula bukas hanggang sa darating na Biyernes. Ang maging sa pagtatapos ng ito sa darating na Sabado. Pangunahan niyo po ang aming mga guro, ang mga volunteers and staff. Ang bawat pamilya na magkakaroon ng ambag at bahagi upang maging posible ang biyaya na aming pagsasaluhan. Ang mga bata, Panginoon, ay napakasangkapanin din. At ang kanilang mga magulang ay aming din dinadalangin, Panginoon. Sa pagbabahagi ng mga flyers ng CE team
sa araw na ito. Pangunahan niyo rin po sila, Panginoon. Bigyan ng inspirasyon at lakas upang maging daluyan ng pagpapala patungo sa mga bata ko. Ganun din ay aming ginadalangin, Panginoon, ang iba pa naming mga gawain sa darating na linggo nito, ang prayer meeting at Bible study. Maging kasangkapan ginawa ang mga gawain nito sa pagpapalalim ng aming pagkaunawa sa inyo. O aming Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga kapatiran na sa ngayon ay nakakaranas ng panalanig sa buhay at paglilingkod. Inyong pag-alabing, Panginoon, ang kanilang mga puso at damdamin at kanilang masumpungan o Diyos ang inyong kaharian sa pamamagitan ng kanilang pakikibahagi sa buhay at ministeryo ng inyong iglesia. Panginoon, maaari kami ay nakatuon at nakasentro sa aming kapwa. Maaari kami ay magkaroon ng pagkakatisod sa mga nangyari sa aming buhay bilang sa iglesia. Subalit itinuro niyo rin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay maging daluyan ng paghilom sa mga sugat na anumang aming naranasan at nagawa sa aming kapwa. Panginoon, ilulot niyo po sa aming pagbubuo ng kaharian dito sa lupa. Ang aming kilalanin na Diyos at ang tagapangunan ng kaharian ito ay kayo lamang. Panginoon, sa inyo lamang kami nakasandig, sa inyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat. Kung kaya pamanan at ingatan niyo po kami, O Diyos, sa araw na ito at sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na panahon ng aming buhay, ay bubuso namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatiran na nakakaranas ng karamdaman at pagkakasakit sa mga oras na ito. Ipuwi po sila ng inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang kagalingan na bumula lamang sa iyo. Sa aming mga kapatid na hindi namin nakapiling sa aming pagsamba, anuman ang kanilang kadahilanan ng Diyos ay laging itinadalangin. Sa aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, igawad ninyo ang panibagong buhay na mula sa iyo. Sa mga kapatid namin na nagsipagtapos sa kanilang pag-aaral at may mga tinamong pagkilala, ay pinagpapasalamat namin, Panginoon, sa ang lahat ng karunungan ay mula sa iyo. Panginoon, bigay niyo po kami ng sapat na lakas mula ngayon sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Sa aming sama-sama ang pagtuon at pagkakaisa bilang inyong mga anak. Ingatan, samahan niyo po kami mula ngayon sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsama at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagaling na tayo ng mga haplos ng Diyos Ama. Pinanumbalik tayo ng pag-ibig ni Jesus sa Kanya. Pinapatubayan tayo ng Espiritu Santo. Taglay natin ngayon ang dakilang presensya at kapayapaan ng Diyos. Kaya naman, humayo tayo ngayon upang ibahagi ang kagalakan ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak at Banal na Espiritu. Amen. Paalala ko sa ating mga BCS teachers at staff, makita po tayo bukas ng 8:30 ng umaga. No? Meron po tayo ng short devotion. And kapatid na Joy, siguro mamaya, double check na lang tayo ng mga kailangan natin. And paalala ko sa ating UCM, mayroon pa tayong short meeting sa taas. God bless us all po, mga kapatid. Happy Father's Day!